Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Kito. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Alam mo anak, palagi mong tatandaan, magkaiba tayo. Hindi mo magagawa ang mga nagawa ko na. Pero maaari kang bubuo ng sarili mong legasiya. Iyon ang makikita at maaalala ng mga tao sa iyo. Wika ni Mang Paes. Ito ang huling katagang narinig ng binata mula sa ama bago maganap ang isang pangyayari na lubusang bumago sa buhay at pagkatao ni Kito. Isang hapon, habang nag-aararo sa kanilang bukid, napansin ito ang ilang kalalakihang naglalakad papunta sa baryo. Hindi niya ito binigyang pansin sa pag-aakalang dadaan lamang ang mga taong yon. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas. Nadinig nitong nagsisigawan ang mga tao sa tahanang malapit sa bukid. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ito ng binata. Nasaksihan kung paanong pinagpapatay ng mga kalalakihang dumaan ang mga tao sa tahanang iyon. Hindi na nagsayang ng oras ang binata. Dali-dali itong umuwi para balaan ang ama sa mga nakita. Hindi kalayuan ang tahanan mula sa lugar na iyon. Kaya alam ni Kito na isusunod na ng mga bandido ang kanyang pamilya. Pagkarating sa tahanan, wala ang ama. Tanging ang ina nito at dalawang kapatid ang naroon. Pilit niyang pinapaalis ang mga ito sa tahanan dahil na rin sa banta ng panganib na dala ng mga bandido. Naku Kito, ano ba yung sinasabi mo? Paanong magkakaroon ng bandido sa lugar natin? Ang layo na nito sa kabayanan. Saka anong makukuha nila sa atin? Wika ng ina ni Kito. Maniwala po kayo sa akin ay nasaksihan ko mismo kung paanong pinagpapatay ng mga lalaking yung sinakaambo. Kaya umalis na tayo dito. Tugon ng binata. Naku Kito, gutom lang yan. Ang mabuti pa ay kumain ka muna. Hindi na magandang biro yung sinasabi mo. Hindi po ako nagbibiro na Totoo po yung sinasabi ko. Pakiusap, umalis na po tayo dito bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Kito habang pilit na hinihila ang ina palabas ng tahanan. Maya-maya pa, nakarinig ng mga tawanan ang binata. Nang dumungaw ito sa bintana, natanaw nito ang mga kalalakihan. Pasan-pasan ng isa sa mga ito ang anak na dalaga ni Mang Ambo. Napatingin ang binata sa nakababatang kapatid. Dalia, umalis ka na dito. Sa likod ka duman. Narito na sila. Utos ni Kito. Nataranta ang dalaga. Dali-daling tumakbo palabas ng pinto, papunta sa likod ng bahay. Ngunit saktong paglabas nito, isang palaso ang tumama sa ulo ni Dalia. Napasigaw na lamang ang ina ni Kito habang nagtatakip ng bibig. Kinuha ni Kito ang itak na nakasukbit sa dingding. Sinugod ang mga kalalakihan. Nagawa nitong tagain ang isa sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli naman siya ng isa pa. Hinampas ng kung anong matigas na bagay sa ulo, dahilan para mawala ng malay.
Hindi na alam ni Kito ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang itong nakahandusay na ang ina sa lupa, habang nilalapastangan naman ng mga bandido ang patay na katawan ng nakababatang kapatid. Tinanggalan nila ito ng kasuotan, isinabit sa nakapaekis na kawayan habang sinusunog. Walang nagawa ang binata dahil akmang tatayo na sana ito nang biglang maramdamang nakatali ang mga paa. Mga walang hiya kayo. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Sigaw ni Kito. Isang malakas na sipa sa sikmura ang naramdaman niya, dahilan para mamilipit sa sakit. Walang nagawa ang binata kundi panoorin ng ina na patuloy na hinahagupit ng mga bandido. Kinuha ng mga ito ang inani nilang mga pananim. Sinunog ang tahanan. Matapos ay nagsipag-alisan ang mga ito na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, nagawang kalaga ng binata ang sarili. Pilit itong tumayo, kumuha ng timbang may tubig para apulahin ang apoy sa paligid ng ina at kapatid. Ngunit masyado na itong malaki, kaya hindi na nagawa pa ni Kito na mapatay ang sunog. Huli na din ang lahat dahil kapwa wala ng buhay ang mga ito. Maya-maya pa, dumating si Mang Paes. Hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Nakatitig lamang kay Kito na noon ay nakatulala sa isang sulok. Anong ginawa mo, Kito? Bakit mo pinatay ang nanay at kapatid mo? Sigaw ng matanda habang inuuga pa ang katawan ng binata para magbalik sa wisyo. Hindi po akong pumatay sa kanila, tay. Sinugod tayo ng mga bandido. Kinuha ang lahat ng mga naipon nating salapi at ang inani nating pananim. Pinatay nila si Nanay at Dalia. Pasensya na, tay. Wala akong nagawa. Tugon ni Kito. Baga walang hiya sila. Madali ka. Ayusin mo yung sarili. Kailangan nating buwaba ng bayan at ipalam ito sa pamunuan. Uwi ka ni Mang Paes. Tumayo si Kito. Naglakad palabas ng bakuran. Hindi pa din maalis sa isipan nito ang ginawa ng mga bandido. Habang naglalakad, paulit-ulit nitong sinasabi ang mga katagang. Uubusin ko kayo. Sinaway naman ito ni Mang Paes dahil baka pagkamalang baliw si Kito, lalo pat may dala itong itak at kapirasong tela mula sa balabal ni Dalia. Huminto sa paglalakad ang dalawa. Hinayaan ng matandang maupo si Kito. Kito, sabihin mo sa akin ang totoong nangyari. Ano ang ginawa nila sa nanay at kapatid mo? Tanong ni Tatay Paes. Mga hayop sila. Walang kalaban-laban si Dalia. Ganon din si Nanay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Tugon ng binata. Paulit-ulit lamang ito sa sinasabi. Kaya naalibadbaran si Mang Paes. Sinampal nito ang anak para matauhan. Gumising ka nga, Kito. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo ikwento ang nangyari sa nanay at kapatid mo? Biglang napatitig si Kito sa ama. Humagulgol ng iyak. Isa-isang dinitalye ng binata ang mga nangyari. Halos hindi makapaniwala si Mang Paes na gagawin ng mga bandido ang ganong uri ng kaharasan sa pamilya. Huminga ng malalim ang matanda
hinawakan sa magkabilang balikat si Kito. Ayusin mo ang sarili mo, anak. Nangyari na ang lahat at hindi na natin ito may babalik pa. Ang isipin mo na lang, buhay ka at magpasalamat ka para doon dahil may pagkakataong ka pang ayusin ang lahat. Hindi ka dapat manatili sa pait na nakaraan at ikulong ang sarili sa paghihigante. Huwag kang magpaalipin sa galit, Kito, dahil unti-unti ka nitong lalamunin hanggang sa wala nang matira sa'yo. Bakit ganun lang kadali para sa inyong tanggapin ang pagkamatay ni nanay? Hindi ka ba nasasaktan, Tay? Asawa't anak mo ang namatay sa kamay ng mga bandido. Masakit din sa akin ang pagkawala nila, anak. Walang katumbas na sakit ang nararamdaman ko ngayong, Kito. Pero kung magpapadaig ako sa sakit na ito, paano kung magpapatuloy? Anong ibig mong sabihin, Tay? Wala kang gagawin? Pasensya na ho, Tay. Pero kikilos ako para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nanay at Dalia. Wika ni Kito. Matapos ay tumayo ito at tumakbo papasok ng kagubatan. Napailing na lamang si Mang Paes dahil maging siya, yun din ang gustong gawin. Bumalik sa tahanan ang matanda upang isalba anuman ang natira mula sa pagkasunog. Sa kasamaang palad, naging abo ang lahat. Dali-dali nitong hinalukay ang tumpok ng nasunog na kahoy at may kung ano itong hinahanap. Dahil abala sa kung anong ginagawa, hindi nito napansin ang grupo ng mga kalalakihang papadaan. Tia Paes, ano po ang nangyari dito? At sino pong sumunog ng tahanan niyo? Wika ng isa sa mga kalalakihan. Isa ito sa mga tauhan at pamangkin ng asawa. Nilusob kami ng mga bandido. Pinatay nila ang tiyahin mo at si Dalia. Baka wala silang hiyang lahat. Ano? Paanong nangyari yon? Alam na ba ito ni tatay? Hindi pa, Arman. At yon ang balak kong gawin. Aalis ako papunta sa kabilang baryo para ipagbigay alam sa tatay mo ang nangyari. At habang wala ako, maaari mo bang hanapin ang pinsan mo? Masyado niyang dinamdam ang mga nangyari dahil siya ang narito at nasaksihan ni Kito kung paanong pinatay ng mga bandido ang kanyang ina at kapatid. Ako na pong bahala sa kanya. Sa ngayon, kailangang malaman ng mga taga-baryo ang nangyari para makapaghanda sa mga posibleng kaganapan. Sige, Arman. Maraming salamat. Hindi nasunog ang maliit na kahon na ito. Heto, kapag nahanap mo si Kito, iabot mo ito sa kanya. Saka ko na ipapaliwanag kung ano ang nilalaman ng kahon na yan. Wika ni Mang Paes habang inaabot sa pamangkin ang isang maliit na kahon na selyado ng kung anong papel. Nagtataka si Arman kung bakit hindi nasunog ang kahon. Gayong gawa lamang ito sa kahoy. Sige po, Tio Paes. Hanapin ko si Kito at sasabihan ko din ng mga kasamahan na ipakalat sa baryo ang nangyari. Wika ni Arman. Matapos ay lumakad na ang matanda. Samantalang si Kito naman patuloy na naglalakad sa gitna ng kagubatan. Walang tiyak na patutunguhan. Nagbabaka sakali itong masumpungan ang mga taong pumatay sa ina at kapatid. Maya-maya pa, nakarinig ito ng boses at nang lingunin kung sino ang sumisigaw. Nakita nito ang pinsang si Arman. O Kito, nandito ka lang pala.
Kanina pa kita hinahanap eh. Ano bang ginagawa mo dito sa kagubatan? O Arman, ikaw pala yan. May hinahanap lang akong tao eh. At sinong nag-utos sa'yong hanapin ako? Tugon ni Kito. Ipinapahanap ka ni Tio Paes at ipinapaabot niya ito sa'yo. Tara, sumama ka muna sa bahay at kung mga bandido ang hinahanap mo, hindi mo sila makikita sa lugar na ito. Muling wika ni Arman. Sumama si Kito sa pinsan. Sa isip ng binata, marahil tama si Arman dahil ilang oras na itong nag-iikot sa kagubatan. Walang kahit isang palatandaan na mga bandido. Pagkarating sa tahanan ni Arman, kinausap nito ng masinsinan ang pinsan. Noong una, ayaw pang magsalita ni Kito sa mga nangyari. Ngunit kalaunan, napilitan din itong magkwento. Isinalaysay ang bawat detalye kung ano ang ginawa ng mga bandido sa kapatid at ina. Mga walang hiya sila. Sa oras na makita ko ang grupong yun, hindi ko sila titigilan hanggat may natitirang buhay. Nauunawaan ko ang galit mo. Pero sa ngayon, wala yang magagawa. Dahil aminin mo man at sa hindi Kito, wala tayong sapat na kakayanan para kalabanin ang mga bandido. Bukod sa napakadami nila, sanay na sanay silang pumatay ng mga tao para sa katuwaan. Alam ko naman yun, Arman eh. At yun nga yung masakit. Dahil namatay yung nanay at kapatid ko, mismo sa harapan ko, na wala man lang akong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Sinabi na ni Tio Paes ang lahat kay tatay. Nagpunta siya ngayon sa kabilang baryo para kausapin ito. Hindi pa umuuwi ang matandang yon simula nung nakaraang linggo eh. Pero teka, maiba naman ako. Ano ba yung laman ng kahong ipinapabigay sa iyo ni Tio Paes? Ang totoo, hindi ko din alam, Arman eh. Siguro, antayin na lang nating bumalik si tatay. Wika ni Kito. Habang nag-uusap, hindi na malayan ni Arman na nakatulog na pala ang pinsan. Napalingon na lamang ito nang marinig na humihilik si Kito. Napansin ni Arman na punong-puno ng latay ang katawan ng binata. May mga pasa din ito sa muka at ilang sugat sa kilay. Halata sa itsura nito ang matinding pagod na pinagdaanan. Kaya hinayaan na lamang ni Arman na magpahinga. Kinabukasan, narinig ni Kito ang boses ng dalawang nag-uusap na matanda. Dali-dali itong bumangon sa kinahihigaan. Nakita ang ama. Nakausap ang isa pang lalaki. Mabuti naman at gising ka na, Kito. Kumusta ang tulog mo? Maayos naman tay. Kahit papano, nakapagpahinga din ako. Kailan ho kayo dumating? Kagabi, pinuntahan ko yung Tio Vicente mo para humingi ng tulong. Naikwento na ng tatay mo ang nangyari. Mabuti na lang at hinayaan kang mabuhay ng mga bandido. Alam mo ba, kadalasan sa biktima nila, hindi na nakakaligtas. Yun nga din po yung ipinagtataka ko. Hindi ko alam kung ano yung talagang dahilan eh. Bakit nila ako hinayaang mabuhay? Pero nagpapasalamat ako dahil binigyan nila ako ng pagkakataong mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Nanay at Dalia. Yan din ang inilapit sa akin ng tatay mo
Pero aaminin ko sa inyo, hindi sapat ang pwersa ng aking kinabibilangang samahan para tugisin ang mga bandido. Maaari lamang silang makatulong sa paghahanap sa mga ito. Ngunit wala silang magagawa pagdating sa laban. Pero may isa pang paraan. Sana lamang ay masumpungan ko ang taong yon. Sino ang tinutukoy mo, Vicente? Huwag mong sabihin na ang sinasabi mong tao ay ang piratang taga-kabilang sityo. Sila na lamang ang pag-asa natin. Kilala ang pangkat ng taong yon bilang mamamatay bandido. Kinakatakutan sila ng kapwa pamahalaan at ng mga kagaya nilang pirata. Sinasabing ang pinuno nila ay may malademonyong kapangyarihan. Wika ni Mang Vicente. Biglang naintriga si Kito sa sinabi ng tiyuhin. Kaya pinakiusapan niya itong ituloy ang kwento kahit inaawat na ni Tatay Paez. Ayon kay Mang Vicente, ang pangkat na ito ay naglilibot sa buong kapunuan para mangulimbat at ang mga nakuha nilang kayamanan ibinabahagi sa mga mahihirap. Kilala bilang bayani ng Sitio Sandoval ang grupo at bawat isa sa mga kasapi nito ay may taglay na kakaibang lakas o agimat. Agimat, tiyo. Ang ibig sabihin, may mga kapangyarihan sila. Ganon na nga Kito. Pero hindi lahat ng kasapi ay merong tangan. Ilan lamang sa kanila ang meron. Ang pinuno at ang dalawa pa nitong mga malalapit na tauhan. At paano naman natin sila mahanap, tiyo? Tanong ni Kito. Ngunit inawat na ni Mang Paez ang bayaw. Kung pwede lang, huwag mo nang punuin ng huwad na pag-asa ang isip ni Kito, Vicente. Alam mong imposibleng mahanap ang sinasabi mong tao. Kung totoong tumutulong sila sa iba, bakit hindi sila nagpapakita sa baryo natin? Alam kong hindi ka naniniwala sa kanila, Paez. Pero marami ang nagpapatotoo ng kanilang kakayanan. At hindi mo sila kailangang hanapin, Kito. Dahil sila mismo ang hahanap sa'yo. Ay nako, Vicente. Siya nga pala, maiba ko. Naibigay ba ni Arman sa'yo ang maliit na kahon? O tay, eto, ano bang laman yan? At bakit hindi ko magawang buksan? Isang bahalagang bagay ang laman ito. Ipinamana pa ng aking mga ninuno. Hindi ko din alam kung paanong bubuksan. Pero kabilin-bili na nila na pagkaingatan ko ito. Dahil pagdating ng panahon, kusa itong magbubukas sa taong karapat-dapat. Wika ni Mang Paez. Muli niya itong ibinalik kay Kito. Matapos ang pag-uusap, napagpasyahan ni Mang Vicente na doon na muna sila manatili. Binigyan ng maayos na libing ang ina at Dalia habang isinasagawa ang seremonya ng libing. Bumabalik sa alaala ni Kito ang lahat ng masasayang panahon. Nung buhay pa ang ina at kapatid, ganon din ang sakit at ang karumal-dumal na ginawa ng mga bandido sa kanila. Nay, Dalia, ipinapangako ko sa libingan ninyo na hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay niyo. Isinusumpa ko ito sa lahat ng mga nakikinig. Mamamatay lamang ako pag nagawa ko na kayong ipaghiganti. Nung mga oras na yun, mag-isa na lamang si Kito sa puntod. Nagpa siya itong magpaiwan. Hindi niya matanggap sa sariling wala na ang ina, maging ang kapatid.
Hanggang sa maya-maya pa, biglang nagkaroon ng kakaibang alinsangan ang paligid. Sa sobrang init, pakiramdam ng binata, tila sinisiliban siya ng mga oras na yun. Ngunit dahil sa hinagpis, hinubad na lamang nito ang damit at pinunasan ang pawis. Muling napatingin sa langit. Alam kong naririnig mo ko. At kung sino ka mang makapangyarihang nilalang na gumagabay sa aming lahat at may hawak ng aming tadhana, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ko ng sapat na lakas at kakayanan para mabigyan ng katarungan ng kamatayan ng aking ina at kapatid. Marahil ay nagsasayang lamang ako ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Ngunit alam kong nakikinig ka at patuloy akong nananalig sa iyo. Wika ni Kito habang nakatingala. Ngunit habang tumatagal, mas lalong umiinit sa lugar na tila may malapit na baga sa kanya. Hanggang sa hindi na natiis ng binata, kaya nagpasya na itong umalis. Matapos mamaalam sa puntod ng ina at kapatid. Tumayo na ito. Akmang lalakad na nang biglang nakarinig ng boses. Tinawag nito ang kanyang pangalan. Tinatawag mo ako. Tapos bigla ka na lamang aalis. Wika ng nilalang. Napalingon ang binata sa pinagmula ng boses. Nasumpungan ang napakalaking tao. Matipuno ang pangangatawan. Nag-aapoy ang buhok at may hawak itong malaking espada. Teka, at sino ka naman? Ano ka? Engkanto? Saan ka nang galing? Tanong ng binata. Ang pangalan ko ay Telmo at hindi ako isang engkanto. Ako ang diwata ng apoy. Tinawag mo ko, hindi ba? Ako ang dapat nagtatanong sa iyo niyan. Tugon ng nilalang. Pasensya na. Pero paano kitang tinawag? Nagdadasal lang. Hindi na naituloy ni Kito ang sasabihin. Bigla nitong naramdaman na uminit ang kahong nasa bulsa. Dali-dali niya itong inilabas. Laking gulat ng binata dahil unti-unting nasusunog ang selyo nitong papel. Nagtataka ang binata kung paanong nangyayari ang ganon. Hanggang sa tuluyang naubos ang selyo. Maya-maya ay kusang nagbukas ang kahon. Naalala ni Kito ang sinabi ng ama. Nakusa itong magbubukas para sa taong karapat-dapat. Ngayon, siguro nauunawaan mo na kung paano mo akong natawag. At para masagot ng lubusan ang mga tanong mo, bakit hindi mo buksan ang kahon at tignan ang laman ito? Wika ni Telmo. Binuksan ni Kito ang kahon. Tumambad sa kanya ang makinang na itim na bato. Dahil sa pagtataka, hinawakan niya ito. Biglang nakaramdam ng malakas na bugso ng enerhiya ang binata. Dumaloy ito mula sa kamay, papunta sa katawan, at kumawala ito sa buong paligid. Ano ang bagay na ito? Ang batong yan ay isang uri ng mutya. Mula pa ito sa gitna ng bulkan. At ako ang gabay ng mutsyang yan. Ngayon, naparito ako
para sukatin kung talagang karapat-dapat ka sa kapangyarihang taglay niyan. Tugon ni Telmo. Iniangat nito ang hawak na espada. Inambang ihahampas sa puntod ng ina ni Kito. Mabilis namang kumilos ang binata upang sanggain ito. Laking gulat ng nilalang dahil nagawa ng binatang patalsikin mula sa pagkakahawak ang malaking espada. O ikaw, wag na wag mong babastusin ang libingan ng nanay at kapatid ko. Dahil wala akong pakialam kung sino ka o ano ka. Papatayin din kita. Banta ng binata. Napaatras si Telmo. Naramdaman ito ang malakas na enerhiyang dumadaloy sa katawan ni Kito. Sumasagot maging ang kalupaan sa bawat paghakbang ng binata. Lumilika ito ng mahinang paglindol. Walang duda. Ikaw nga ang karapat-dapat na nagmamay-ari ng mutya. Wika ni Telmo. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Pero maaari ko bang malaman kung ano ang kayang gawin ng mutsyang to? Malakas na kapangyarihan ang taglay ng mutya sa gitna ng bulkan. Kumukuha ito ng lakas mula sa sinag ng araw at magagawa mo ding pasunurin ng bulkan kung iyong nanaisin. Ngunit nangangailangan ng iba yung kasanayan ng pagsasagawa ng kakayanang yun. At sa nakikita ko sa iyo, mukhang malayo-layo pa ang lalakbayin mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kagaya ng sinabi ko, ako ang gabay ng mutya. Sa makatuwid, ikaw ang aking Panginoon. Pagpapaliwanag ng gabay. Sa isip ni Kito, dininig ng kalangitan ng panalangin. Nagpadala ito ng nilalang na maaaring tumulong ng maisagawa ang kanyang mga binabalak. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng aking magulang at malaking tulong ang iyong pagdating. Maganda ang iyong hangarin, pero isang babala ang ibibigay ko sa iyo. Sa oras na gamitin mo sa pansariling kapakanan ng kapangyarihan ng mutya, mawawalan ito ng bisa. Babala ng nilalang. Biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Kito. Tila nababasa ng nilalang ang kanyang saloobin. Sabihin mo nga sa akin, Telmo, nababasa mo ba ang isipan ko? Hindi lang isip ang nababasa ko sa iyo, kundi ang nilalaman ng iyong puso. Magkarugtong na tayo, Kito. Simula nang mahawakan mo ang mutya sa gitna ng bulkan. At kung ano man ang nararamdaman ko din. Naku, delikado pala. Hindi ako makakapag-isip ng masama nito. Pero alam mo, tama ka Napag-isip-isip ko din na walang may dudulot na mabuti sa akin ang paghihigante. Kaya ngayon, mas pagtutuunan ko ng pansin kung paanong maiiwasan ang pananalakay ng mga bandido. Huwag kang mag-alala kung yan ang magiging adhikain mo kaysa mo ako. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay bigla itong nawala dahil dumating si Arman. O Kito, nandito ka pa din. Kanina ka pang hinahanap ni Tio Paes.
Tara na. Pawis na pawis ko. Mamaya magkasakit ka pa niyan. Wika ni Arman. Mas gusto ko kasi munang mapag-isa, Arman. Pasensya na kung napag-alala ko kayo. Tara na, umuwi na tayo. Tugon ni Kito. Pagkarating sa tahanan, nagpalit lamang ito ng damit at lumabas upang makipag-usap sa mga kasama sa tahanan. Ano na ngayon ang balak niyong mag-ama? Itutuloy pa din ba ninyo ang paghahanap sa mga bandido? Sa palagay ko, hindi yon ang nararapat gawin. Magiging makasarili ako kung gagawin ko ito para lamang sa aming mag-ama. Napagpasyahan ko na ihanda na lamang ang baryo sa posibleng pagsalakay ng mga bandido. Tama ang sinabi mo, Vicente. Hindi nga natin sila kakayanin kung sakaling tutugisin natin sila. Mas mainam pa din ang maging handa kesa magpadalos-dalos ng desisyon. Mabuti naman kung ganon. Ikaw naman, Kito. Ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Tama ang sinabi ni tatay. Mas mabuti nang maiwasan ang kapahamakan kesa harapin ito. Hindi pa tayo handa at kulang sa sapat na kaalaman sa pakikipaglaban. Mabuti na lang at natauhang ka, Kito. Hindi ko alam kung ano ang nagpabago sa isipan mo. Pero mas makakabuti ang naging pasya niyong mag-ama. O siya, sasabihan ko ang mga kasamahan kong pumunta dito para mapulong sila sa mga dapat gawin. Wika ni Mang Vicente. Kinabukasan, maaga itong umalis upang pumunta sa kanilang himpilan sa kabundukan. Samantalang si Kito naman at Arman nagpunta sa kabayanan upang magliwaliw. Napag-isip-isip ni Arman na kailangan ito ni Kito upang makalimutan ang mga nangyari kahit sa sandaling oras lamang. Habang naglalakad sa kabayanan, naaaliw si Kito sa mga nakikitang serkero na nagtatanghal sa gitna ng daan. Kapistahan ng bayang ito kaya marami ang tao. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang uli tayo nakapasyal sa bayan. Masyado ka kasing abala sa mga gawain mo eh. Wala na din kasing aasahan si nanay at tatay eh. Kaya kailangan ko din silang tulungan. Wika ni Kito. Napako ang tingin nito sa isang lalaking nakaupo sa gilid ng daan habang umiinom ng alak. Pamilyar ang itsura nito sa kanya. Hindi namamalaya ng binatang naglalakad na pala ito papunta sa kinauupuan ng lalaki. O ikaw, anong kailangan mo sa akin? Tanong ng lalaki. Wala naman. Naisip ko lang. Parang nagkita na tayo eh. Pero hindi ko lang matandaan kung saan. Hindi kita nakikilala, bata. Malamang ibang tao ang tinutukoy mo. Wika ng lalaki. Kinuha nito ang baso sa mesa at uminom. Tumambad kay Kito ang malaking peklat nito sa braso. Naalala ng binata ang lalaking tinaga niya na hindi napuruhan eh. Teka Manong, naaalala ko na kung saan tayo nagkita. Alam ko kung sino ka. Sabihin mo sa akin, nasaan ang mga kasamahan mo? Tanong ni Kito. Halata ang pagkagulat sa mata ng lalaki dahil naalala din ito ang itsura ng binata. Naaalala ko na kung sino ka. Alam mo, nagsisisi akong binuhay pa kita eh. Bala ko pa sanang hanapin ka at unti-unting patayin
kagaya ng ginawa ko sa nanay at kapatid mo. Pero heto ko ngayon sa harapan ko. Mukhang hindi ko na kailangang magpakahirap. Walang pagdadalawang isip na dinampot ng lalaki ang boteng nakalapag sa mesa. Inihataw ito sa binata. Nagawang sanggayin ni Kito ang atake ng kalaban. Isang malakas na suntok ang iginanti nito sa kanya. Dahilan para tumilapon ng malayo ang lalaki. Halos mawala ng ulirat sa lakas ng pagkakasuntok. Walang hiya ka. Saan mo nakuha ang lakas na yan? Nung una kitang makita, para ka lang basang tuta. Yun yung mga panahong wala pa akong kakayanan. Pero ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking ina at kapatid. Muli itong sinugod ng binata. Walang tigil na pinagsusuntok. Ramdam sa paligid ang malakas na yanig. Nang tigilan ni Kito ang lalaki, halos lasog-lasog na ang katawan nito. Anong nangyari, Kito? Sino ang taong yan? Isa siya sa pumatay kina Nanay at Dahlia. May 5 pa siyang kasamahan. At sa oras na makita ko sila, higit pa dyan ang gagawin ko. Ang akala ko ba hindi ka na maghihigante? Hindi ko naman siya pinatay Pinaralisa ko lang sa gulpe ang katawan nang hindi na makatakbo. Mga otoridad na ang bahala sa kanya. Tugon ni Kito. Nag-aya na itong umuwi. Lingid sa kalaman ng binatang may mga matang nakamasid sa kanya. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa tahanan, bigla na lang may humarang sa daan. At sino naman kayo? At anong kailangan ninyo? Kayo ba yung kasama nung lalaking ginulpe ko kanina? Tanong ni Kito. Hindi. Pero mensahero ako ng isang taong gustong kumausap sa'yo. Halika, sumunod ka sa akin. Wika ng lalaki. Akmang lalakad na sana si Kito nang pigilan ito ni Arman. Huwag kang magtitiwala sa taong yan. Hindi natin siya kilala. Alam ko, pero kung mahalaga ang pakay niya sa akin, siguro naman walang masama kung susunod ako sa kanya. Ang mabuti pa, umuwi ka at sabihin kay tatay ang nangyari. Nang sa ganun, hindi siya magulat kung sakaling may pumuntang mga otoridad sa kanya. Tugon ni Kito. Matapos ay sinundan nito ang lalaki. Nakarating ang mga ito sa isang maliit na sirang kubo sa gitna ng kagubatan. Doon ay nakita ni Kito ang isang lalaking may puting bandana sa leg. Ka Delphine, narito na po yung binata. Maiwan ko na kayo ha. Wika ng lalaki. Matapos ay umalis na ito. Salamat sa pagpapaunlak sa aking paanyaya. Ang pangalan ko nga pala ay Delphine. Ikaw bata, anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Ako si Kito. At anong kailangan mo sa akin? Nakita ko ang ginawa mo kanina sa bayan. Mahusay ang mga galaw mo at may naitatago kang lakas. Mapapakinabangan kita sa pangkat ko. Pangkat? At anong klaseng pangkat naman yon? Aaminin ko sa'yo, isa kong pirata at hanga ako sa taglay mong kakayanan. Gusto kong maging kasapi ka ng aking pangkat. Pasensya na, pero wala akong balak na maging pirata Sa iba ka na lang makiusap. Alam ko ang nangyari sa mga magulang mo
Pinatay ng mga bandido ang nanay at kapatid mo, tama ba? Kaya mo ginulpe ang taong yon dahil isa siya sa mga bandidong pumatay sa kanila. Tanong ni Ka Delphine. Nagulat ang binata at nagtataka kung paanong nalaman ng lalaki ang nangyari sa ina. At paano mong nalaman ang tungkol doon? Marami akong mata sa paligid kito. Hindi lamang ako basta-basta pirata. Marami akong galamay na nagkalat sa kabayanan na nagbibigay ng impormasyon sa akin. Bueno, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong sumapi sa aking pangkat, wala naman akong magagawa. Pero kung sakaling makapagpasya kang sumama sa aming pinaglalaban, heto, huwag kang magdalawang isip na paputokin ang kwetista ito. Wika ni Ka Delphine. Tumayo na ito at nagsimulang maglakad palayo. Tatawagin pa sana ni Kito ang Ginoo, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Bumalik ang binata sa tahanan ni Mang Vicente. Laking gulat nito dahil naroon na ang mga otoridad at kausap ang ama. O anak, nandito ka na pala. Siya po yung anak ko, Kapitan. Nasa pangangalaga namin ang lalaking ginulpi mo. Grabe ang ginawa mo sa tao. Pero mahusay dahil kasapi ng talamak na bandido ang taong yun. Matagal na naming pinaghahanap ang kanyang pangkat na kinabibilangan. Pinapagaling lang namin ang malalang pinsala sa katawan bago namin pigain ang impormasyon tungkol sa kanyang mga kasamahan. Ganoon po ba? Medyo kinabahan ako dun. Akala ko makukulong na ako eh. Hindi mangyayari yung Kito. Kabayanihan ang ginawa mo. Ngayon ito na ang magiging simula ng iyong legasiya. Wika ni Mang Paes. Matapos ang kaganapang yun, ipinatawag naman sa bayan si Kito para mabigyan ng parangal. Kinausap ito ng pinuno ng bayan. Inalok ng trabaho bilang isa sa mga konstable. Ngunit tinanggihan ito ng binata. Pasensya na ho kayo, pero hindi ako nababagay sa ganyang trabaho. Mas gugustuhin ko mabuhay ng payapa at walang banta sa aking buhay. Dahil sa ginawa mo, magiging mainit ka sa mga mata ng bandido. Paniguradong nalaman na nilang ikaw ang gumulpe sa isa nilang pinuno. Wika ng alkalde. Bahala na ho. Kung gusto nila akong hulihin, malaya silang sumubok. Wala na akong pakialam. Pero isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa inyo, alkalde. Sa oras na galawin nila ni isa sa mga kamag-anak ko, siguradong pagsisisihan nila. Wika ng binata. Matapos ang pakikipag-usap sa alkalde, umuwi na si Kito. Mag-isa lamang itong lumakad dahil abala na si Arman. At habang nasa daan, natatanaw nito ang dalampasigan. Nakita nito ang isang malaking galyon na nakadaong. Sa isip-isip ng binata, ito ang sasakyang pandagat ng taong kumausap sa kanya. Maya-maya pa, isang pangkat ng kalalakihan ang napansin nitong nakasunod sa kanya. Huminto ang binata, ngunit patuloy na naglalakad ang mga lalaki at pinaikutan siya ng mga ito. Taglay ng lalaking yon ang kaparehong marka ng lalaking binugbog niya sa bayan nung isang araw. Ikaw pala yung sinasabi nilang gumulpi sa aming pinuno. Tanong ng isa sa mga lalaki. Ano naman ngayon kung ako nga? Ang lakas naman ng loob mo. Tignan mo nga yung paligid. Hindi mo ba nakikita kung ilang kami?
Nakikita ko. 7 kayo. Ano naman ngayon? Nairita ang lalaki sa pagiging pilosopo ni Kito. Kaya naglabas ito ng patalim. Itinutok sa leeg ng binata. Tignan natin yung kayabangan mo. Kung sawa ka na sa buhay mo, subukan mong kumilos. Siguraduhin mong may babaon mo yan sa katawan ko. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ang pagtutok ng patalim sa leeg ko. Wika ni Kito. Inambahan ng saksak ng lalaki ang binata. Saktong mataas pa ang araw ng mga oras na yun. Laking gulat na mga naroroon nang mabali ang patalim ng lalaki. Sinuntok pa ito ng binata. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang tumilapon sa malayo ang lalaking may hawak na patalim. Dali-dali itong nilapitan ni Kito. Hinawakan sa leeg at paulit-ulit na pinagsusuntok. Akmang susugod na sana ang mga kasamahan nito. Nang hawakan ni Kito ang lupa, bigla itong naging tila nagbabagang uling. Natakot ang mga kalalakihan at hindi na nagawa pang lumapit. Nagkamali kayo ng kinalaban. Kagaya ng sinabi ko, pagsisisihan niyo ang pagharang sa akin. Pinagugulpi ni Kito ang mga bandido hanggang sa wala na sa mga ito ang may kakayanang tumayo. Lingid sa kaalaman ng binata na ang nangyayari sa kanya ay isa lamang sa bahagi ng plano ng mga kalaban. Nagpatuloy sa paglalakad si Kito. Laking gulat niya nang makarinig ng malakas na pagsabog. Mula ito sa direksyon ng kinaroroonan ng tahanan ni Mang Vicente. Dali-daling tumakbo ang binata. Laking gulat nito dahil nakita niya ang mga kalalakihang may hawak na itak. Nakapalibot ang mga ito sa tahanan ng tiyuhin. Marahang naglakad ang binata papalapit sa bakuran. Nakita nitong nasa loob ng bahay ang ama at si Mang Vicente. Nang mapagtantong nasa panganib na ang mga ito, mabilis na sumugod si Kito. Isang malakas sa suntok sa lupa ang pinakawala ng binata. Dahilan para magkaroon ng lindol sa paligid. Kumapalang alikabok. Nagbagsakan ang mga bantay sa labas ng bahay. Ginamit naman ni Kito ang alikabok upang magtago. Isa-isa nitong pinagsusugod ang mga kalaban. Hanggang sa ang naiwan na lamang ay ang mga nasa loob ng tahanan. Nang humupa ang alikabok, laking gulat ng mga natitirang kalaban dahil tuluyan ng nagsipagbagsakan ang mga kasama nito. Magpakita ka kung ayaw mong isa-isahin kong patayin ang mga tao sa loob ng tahanang ito. Wika ng pinuno ng grupo. Maya-maya pa, nagsipagdatingan ang mas maraming kalaban. Alam ni Kito na wala siyang panalo sa mga ito. Nag-isip ng paraan ng binata hanggang sa makapa niya ang binigay na kwitis ni Kadelphin. Dali-dali niya itong itinutok sa langit. Hinila ang tali. Sumabog sa kalangitan ang napakatingkad na puting liwanag. Nagulat ang mga bandido dahil alam na ng mga ito kung kaninong hudyat ang puting liwanag. Nasa paligid lang si Kadelphin. Bilisan ninyo. Kailangan na nating umalis. Wika ng pinuno. Dali-daling naglabasan ang mga ito sa tahanan. Bit-bit ang mga matatanda. Walang susunod. Sa oras na may makita ako, patay ang 2 matandang ito. Mula sa likod ng bandido, nagpakita ang isang lalaki. Napakabilis nitong kumilos. Nagawang putulin ang kamay ng pinuno ng mga kalaban.
Nang hindi nito namamalayan, nataranta na ang mga bandido dahil alam nila kung sino ang may gawa nito. Isa-isang nagsipagtumbahan ang mga napakadaming bandido sa paligid nang hindi nakikita kung sino ang may gawa. Ilang sandali pa, biglang tumahimik. May kung sinong humawak sa ulo ng binata at pilit itong sinusubsob. Dumapa ka kung ayaw mong masunog. Matapos itong sabihin ni Ka-Delfin, biglang sumambulat ang impyernong apoy mula sa kanilang likuran. Dahilan para matupok ang katawan ng mga bandido at punong nadaanan nito. Salamat sa pagdating, Ka-Delfin. Ang buong akala ko nagbibiro ka lang ng ibato mo sa akin ng kwitis. Wika ni Kito habang itinatayo ang sarili. Mamaya ka na magpasalamat. Hindi pa tayo tapos. Eneus, alisin mo ang matatanda dito. Tugon ni Ka-Delfin nang masiguro ang kaligtasan ng mga matatanda. Tinapos na ng mga kasamahan nito ang laban. Walang natira sa kanila. Natupok ang mga ito ng isa sa mga kasamahan ni Ka-Delfin. Maraming salamat sa pagdating niyo, Ka-Delfin. Kundi, malamang namatay na din ang tatay ko. Mabuti na lang kamo. Nasa oras ang pagtawag mo sa amin. Pero kagaya ng sinabi ko, sa oras na paputukin mo ang kwitis, kasapi ka na ng pangkat namin. Mukha namang wala nang atrasan ito. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob, sige sasapi ho ako sa inyo. Wika ni Kito. Matapos ang kaganapan, nagpaalam ang binata sa ama. Nagulat si Mang Vicente nang makita si Ka-Delfin. Siya ang sinasabi kong tao. Ngayon pa, naniniwala ka ng totoo sila. Kito, nasa mabuti kang mga kamay. Ipinaglalaban ng taong yan ang katarungan. Wika ni Mang Vicente. Hindi sigurado si Kito sa mangyayari. Ngunit tiwala ito sa sinabi ni Mang Vicente. Ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ni Kito. Naging isa itong pirata, ngunit para sa kapakanan ng nakararami. Habang tumatagal, nakakasanayan na ni Kito ang bagong buhay. Bagaman halayo sa pamilya, kampante naman itong nasa maayos na kalagayan ang ama. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon ng binata, dumadalaw ito kay Mang Paes at masaya si Kito. Dahil natupad nito ang kanyang pangarap na gumawa ng sariling legasiya. Bagaman kinakatakutan ng masasamang loob, inirespeto naman ito ng mga kababaryo at tinitingala dahil sa kanilang ginawang kabutihan. Hindi lubos akalain ng binatang magbabago ng husto ang buhay sa kabila ng panganib na hinaharap. Naging masaya si Kito dahil natupad nito ang kanyang pangarap. Nakakapaglakbay kung saan-saang lugar. Nagagawa ang matagal na niyang gusto. Natularan ang gawa ng ama. Maraming pakikipagsapalaran ang pinagdaanan ni Kito. Sa pagdaan ng bawat pagsubok, lalong lumalakas ang binata. At sa bawat labang kinakaharap ng pangkat, lalong nadaragdagan ng kanilang karanasan hanggang sa kinilala silang pinakamalakas na pirata sa lugar. Maging ang mga dayuhang mananakop, nagawa nilang palayasin. Naging ehemplo sa mga tao ang kabayanihang ginawa nila Ka-Delfin. Isa lamang ang pangkat nila sa mga bayaning nakalimutan ng kasaysayan. Ngunit sa mga taong nakakakilala sa kanila, mananatiling buhay ang alaala ng bawat kasapi.
ng kanilang pangkat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.